Each day I'll do a golden deed, by helping those who are in need. My life on earth is but a span, and so I'll do the best I can. Hi! Muli, ito si Brother Michael at ngayon pong araw ito ay ginawa natin tong video para sa mga Bible student, mga young preachers o mga naghahanap ng message na gagamitin nila para sa funeral service o funeral messages. At maaaring maging gamitin nila ang piyesang ito. At ang video message po ito ay atin pong inihahandog para kay Nanay Margarita Feliciano. A tribute to a mother who walks by faith. Ito pong ating kultura na kapag mayroong sumakabilang buhay, mayroong pumanaw, hindi mayaalis na tayong mga preachers, tayong mga Bible student, minsan ay naatasan na magbigay ng mensahe sa pamilya upang magbigay ng comfort o palakasin ang loob ng mga naiwanan. At ito pong mensaheng ito ay malapit po sa atin, si Nanay Margarita Feliciano. Alam po ninyo, nung tayo ay nagsisimula pa lamang sa ministeryo, bilang Bible student pa po noon, nung ako ay pinadala ng Manila School of Evangelism sa pamagitan ng aming direktor, si Brother Felipe Cariaga. Nung tayo po ay pinadala doon, kasama ang ating naging katuwang, si Brother Efren Divina, at ang ilang mga kalalakihan na mga nakasama natin dyan sa San Miguel, Bulacan. At sa bahay po ng Nanay Margarita, doon po tayo makailang buwan na tayo'y madalas pumunta dyan, minsan doon tayo natutulog, nanirahan tayo. At nakita natin na way back, nung ako po ay nag-aaral pa sa MSE o Manila School of Evangelism around 1992, 93, 94. So, ito pong mensahe nito ay ginawa po natin, handog po natin kay Nanay Margarita. Dahil sumakabilang buhay siya nung nakaraang Monday, I think May 11. At dahil nasa ECQ period tayo at hindi tayo makapunta sa bahay, kahit na nalulungkot tayo at gusto nating pumunta. So kaya sa pamamagitan po nitong video message na ito ay ginawa natin at baka magamit din ng mga ilan nating mga kapatid, mga kaibigan, mga naghahanap ng mensahe may parating sa mga kapatid na nagdadalamhati. At nakita ko kay Nanay Margarita yung kanyang pamumuhay simula pa lang ay nadudunay ang kanyang pagiging faithful at bibihira sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan, na mayroong ganitong klase ng kasigasigan. At nakita ko rin to sa mga ilan nating mga kapatiran sa Tondo, sa Lagro, at sa iba pang mga kongregasyon na napuntahan natin, na may mga kababaihan na mga nanguna sa katatagan ng kanilang pananampalataya. Even kay Sister Abisado, ang Guadalupe, at ilan pa naman hindi ko mabanggit na. So, number one, ang mga kababaihan, lalo na mga nanay, na pagka sila ay humawak sa pananampalataya, ay talagang ang buong pamilya nila ay nadadala nila. Halos ang mga miyembro ng pamilya ay nabibitbit nila. Gaano man katigas ang puso
ang kakulitan ng mga anak, ay kapag nawala na sila, katulad nito, nakikita natin yung value, ang pagpapahalaga. Sabi ko nga, nung mga nakaraang mensahe, doon sa through o via Zoom message, kung may bibigyan ng ribulto o tatayuan ng monumento, ay maganda na magkaroon ng ganito, paalaala. Paalala na hindi para sambahin, kundi paalala sa katatagan ng pananampalataya. Alam po ninyo, ganito talaga ang buhay ng mga mananampalataya. Kahit nawala na, ay laging sinasariwa pa rin ang mga naiwan, ang mga nagawa. And even sa lumang tipan, ganun din. Kahit na nawala na, ang isang tao, buhay pa rin siya dahil sa kanyang pananampalataya na patuloy na gumagawa. Malalaman natin yan maya-maya. At sa pagsisimula, nais nating basahin ang Philippians chapter 4 verses 20 to 21. Ganito ang ating mababasa. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Dito makikita natin ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na ang ating pagkamamamayan ay nasa kalangitan. Ibig sabihin tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, habang tayo nabubuhay dito, good as tayo ay naninirahan na rin sa kalangitan. Tayo ay, kumbaga sa temporaryo lamang dito. Kapag tayo ay sumakabilang buhay, iniwan natin ang katawang lupang ito, tayo ay direkta na pupunta sa kalangitan. Dahil meron tayong assurance. Sabi nga, ang mga taga-Pilipos, ang mga Kristiyano roon, habang sila'y nabubuhay din, ganun din ang sinabi ni Apostol Pablo, ang ating pagkamamamayan ay nasa kalangitan. Na gaya lamang na tayo ay naghihintay, kumbaga sa nasa waiting shed pa lang tayo. Parang naghihintay lang tayo ng tren, di ba? Kapag nag-aabang tayo doon sa MRT o sa LRT. So habang nakatambay tayo doon, nakatayo, hinihintay natin yung tren. So ganun ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano. So tayo yung mga nag-aabang lamang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. At sa kanyang pagbabalik ay kukunin niya tayo. At magbabago ang ating anyo. Anyo na makalangit na. So kung ang pagbalik ng Panginoong Hesus ay sa panahon na tayo nabubuhay pa, magkakaroon ng transformation, automatic. Pero yung mga nawala na, gaya ni Nanay Garita, ay nandoon na rin. Kagaya nung sa kwento, kung maalala natin yung rich man and Lazarus, si Lazaro, na nandoon si Lazaro sa piling ni Abraham. At yung rich man na nagpakasasa ang buhay niya dito sa mundo, ginugol niya ang kanyang panahon sa panahon ng mga makabundong buhay, nandoon sa Hades o naghihirap na lugar. Samantalang si Lazaro ay nandoon sa sinapupunan ni Abraham kung saan ay maginhawa, maayos, walang pagkauhaw. Di gaya nung sa rich man na ang panahon niya lamang ay dito sa mundong ito. Nagpayaman ang nagpayaman, ang mga luho ng buhay, hindi niya inasikaso ang kanyang espiritual na buhay. At ito ay paghahalin tulad nung namatay ang dalawa, si Lazaro at yung rich man. At ganyan ang mangyayari sa atin mga kapatid at mga kaibigan. Si Nanay Garita, nakita natin, nasaksihan ko po ang kanyang pananampalataya. Hanggang sa huli na nabalitaan natin na nandito siya sa Kamaynilaan, talagang nandoon pa rin ang kasigasigan niya hanggang sa huli ng kanyang buhay, ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya kung makikita po ninyo sa
mga sa video, no, sa messenger account na isinend ng isa sa mga anak niya ay nandito. Naabutan niya po ang ating message at pinakikinggan niya bago siya mawala. So nakakapagpataba ng puso na katulad po natin na noon na estudyante pa lamang po ako ay nakasama natin siya. Then ngayon, nung malaman niya na tayo ay nandito, meron tayong sinasagawang mga video message sa pamamagitan po ng YouTube, ay agad niyang hinanap at pinakikinggan ang mga video message natin. Kaya ito po ay malaking pasasalamat din natin sa Panginoong Diyos. Itong ganitong medium, ganitong pamamaraan na maipahatid natin ang mga encouragement o makapagpalakas tayo sa mga kapatid sa pananampalataya via YouTube o through messages gaya po na itong video message na ito. So, wag po tayong mag-alala mga kapatid at mga kaibigan dahil ang kamatayan ay temporaryo lamang. Saglit lamang ito ang paghihirap na ito at sa pagbalik ng Panginoon, sigurado na tayo ay kukunin, magbabago ang ating anyo. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang ating pagkamamamayan ay hindi po dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito, punong-puno ng pagsubok, mga trials, hirap, sakit. Gaya po nito, nabanggit natin kanina, ang hirap makipaglamay ngayon. Katunayan, mahirap din ang magkasakit at ang mamatay. Dahil pag namatay sa ospital, sigurado susunugin na kagad, ikikremate na kagad ang ating katawan at bawal na ang pakikiramay o ang paglalamay na ating kinagisnan. So, hindi na tayo makakapagsagawa ng mga katulad ng pagbibigay ng mensahe, pagbibigay ng comfort sa mga naiwanang pamilya o sa mga mahal sa buhay. Liban sa ganitong pamamaraan, pagbibigay ng mensahe through o via messages, through Zoom, Webex, o YouTube, o sa Facebook, o anuman ang means na meron tayo. So, ang ating pagkamamayan ay dito po sa langit, hindi sa makamundong buhay o sa mundong ito. Sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, ito po ang ating mababasa. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, dito mga kapatid at mga kaibigan, makikita natin na ang ating pananampalataya, ang ating pagiging pagkamamamayan natin, ang ating pagiging Kristiyano, ay hindi maihiwalay ng ano paman. Ano man ang mangyari sa atin, even sakit. Ito, ang COVID-19, dahil lang ba ito para tayo bumitaw na sa ating pananampalataya? Hindi. Ang mga pamahalaan ba o ang pagmamulupit ba ng mundo, kagaya ng panahon ng Roman Empire, ang mga Kristiyano ay tinutugis, hinuhuli, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay, pinahihirapan ang mga mananampalataya ng panahon na yon. Pero hindi ito nagpatigil sa kanila. Even kamatayan, yung hirap, kung atin titingnan yung history ng mga apostles, libang kay Apostle John. Pero the rest of the apostles, talagang ang hirap ng pinagdaanan nila sa kamatayan. Apostle Peter, binitin ng patiwarik at hinati ang katawan. At ang iba pa ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo, namatay, na brutal ang kamatayan. Pero hindi po iyon ang dahilan para mahiwalay tayo sa Panginoon. Kagaya ni Nanay Margarita, dumanas siya ng sakit, ng kanser, pero hanggang sa kamatayan ay hindi siya nahiwalay nito. Kaya mga kapatid, isang napakagandang halimbawa para sa atin
na isipin natin palagi, ang ating pagkamamamayan ay nasa kalangitan, gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo. Ang ating pananampalataya ay hindi maihiwalay ng ano paman, even ng kamatayan o anumang sakit. Itong kagubutuman, lumilipas yan. No, sabi nga ng mga nagjo-joke palagi, di ba? Kumain na ba kayo? Sasagot ng ano, hindi pa. Ano sasabihin ng announcer? Hayaan nyo, lilipas din yan. Di ba? Ang pagkagutom, ang pagkakulangan, lumilipas yan. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ba't kayo nag-aalala? Nagugulumihanan kayo. Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi pinagkukulang ng Panginoong Diyos. Hindi naman ang mga nagtatrabaho, pero kumakain. Ang mga damo, nabibihisan ng maayos. Wala naman nag-aalaga. Mas mahalaga kayo sa mga bagay na ito. So, hindi tayo kayang paghiwalayin ng anumang problema, suliranin, sakit, kapangyarihan o kamatayan. At yan ay nakita natin kay Nanay Garita na nag-aruga sa atin nung tayo nagsisimula pa lamang sa pananampalataya. Sa John chapter 14, verses 1 to 3, ito po, makikita natin. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Dito makita natin mga kapatid at mga kaibigan na tayo ay maraming alalahanin. Sabi nga natin, ang ating pagkamamamayan, gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo, ay hindi rito sa mundong ito, kundi sa langit. At dito sa mundong ito, maraming mga suliranin. Totoo. Bilang tao, lalo na ngayon, nakikita natin ang pagkukulang. Marami ang namumroblema na. Marami ang nangangamba na. Pagkatapos na itong MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine o matapos itong GCQ o General Community Quarantine, marami pa rin ang kukulangin. Bakit? Pagkukulangin. Bakit? Kasi nga, mga bayarin. Di ba? Nagbibiruan na nga. Nandiyan dyan na si Judith. Di ba? Kasi nandiyan dyan na yung mga bill. Nandiyan dyan na yung mga bayarin. Saan natin kukunin yon? Samantalang na-consume na natin ang lahat sa panahon na naka-quarantine period tayo at walang pumapasok. Nakaperahan. Walang trabaho. Di ba? So, totoo. Habang nandirito tayo sa mundo ay puno tayo ng trouble. Puno tayo ng problema. Puno tayo ng mga pasakit. Dagdag pa ang sakit na lumalaganap na ito na hindi natin alam kung kailan matatapos. At matapos man, may posibilidad na bumalik uli. Diba? Minsan, kaya nagbibiro yung mga iba nating mga kaibigan. Diba? Meron ng mga biruan. No? Diba? Pagka ex na daw, dapat hindi na bumabalik. Pero kakaiba itong COVID na to. Kahit mawala na siya, babalik pa rin. Gaya na nangyayari sa ibang bansa. Nag-declare na sila na COVID-free, pero makailang araw, linggo, bumabalik. So, yan, no? Pero yung ex, sabi nila, dito bumabalik yung ex, Pero bumabalik pa rin si COVID. So, sa mundong ito, habang tayo nandirito, punong-puno ng suliranin, ng pasakit. Pero, sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayo magulumihanan. Let not your heart be troubled. In my Father's house are many mansions. Napakarami. Diba dito, pag napunta tayo sa isang lugar, lalo na sa mga non-formal settlers, no? Yung mga dito sa amin, sa Tondo, naku, napakarami mga non-formal. Kaya nga nung nagkaroon ng lockdown, talagang na problema ang mga kasundaluhan natin. Dahil talagang dikit-dikit ang pinto.
At yung mga kabahayan ay talagang kinakailangan din talaga ng tao na lumabas dahil sa sobrang init ng panahon na yon. So, ang Panginoong Hesus ay naghanda. Bumalik siya sa langit para ipaghanda tayo ng mansyon. Hindi lang po basta-basta bahay ito. Hindi lang ito tulad ng mga row houses o mga apartment o condo units. Ang inihanda sa atin ay mansyon. Kung nakita natin, mapapasok natin ang loob ng Malacanang. Yan, parang ganon. Mansyon. Napaka maaliwalas, napakaganda. Di ba? Ngayon, makakakita tayo ng mga bahay sa mga probinsya na lamang, yung mga bahay na malalaki. Pero gagaya natin na nandito sa NCR, ay halos dikit-dikit na mga kabahayan. Pero, ang Panginoong Hesus, alam niya ang ating gusto. Alam niya ang ating kailangan. Alam niya ang ating pangarap. Kaya sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming mga mansyon at ito ay inihanda para sa lahat ng mga susunod sa Kanya. Lahat ng mga mananampalataya para sa iyo, kapatid. Para sa iyo, kaibigan, ang mansyon na inihanda ng Panginoong Jesucristo. Kaya, si Nanay Garita, sigurado, isa na siya sa mayroong mansyon na makukuha. Kaya, hindi niya hahayaan na yung kanyang mga anak, yung mga mahal niya sa buhay, yung kanyang asawa, Tatay Jess, ay hindi rin magmana ng mansyon na ito. Dahil nakita natin, simula nung ma-meet ko si Nanay Garita bilang mananampalataya, ay talagang ang kanyang kasigasigan, ang kanyang pagpapatuloy, dahil malamang nalaman niya na itong talatang ito. Nabasa niya na ito. Na sa bahay ng Panginoong Hesus, sa bahay ng Ama ng Panginoong Hesus, ay mayroong maraming mga mansyon na kung saan ito ay inihanda ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya sabi niya, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. So napakagandang pangako ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya anong dahilan para tayo mawalan ng pag-asa? Para tayo ay manghihina sa pananampalataya? Dahil ang pagkamamamayan natin ay dito sa langit, no? Sa kalangitan. Hindi po dito sa sanlibutan. Bagamat tayo nabubuhay dito sa mundong ito na puno ng trouble, ng problema, pero may nakalaan na para sa atin sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Inilaan para sa iyo, kapatid, kaibigan, ang mansyon na ito. Para sa atin. Sa Revelation 14, verse 13, ganito ang ating mababasa. Sabi ni Juan, Then I heard a voice from heaven saying to me, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. Napakagandang talata ang binigay ni Apostol Juan, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi niya, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Sabihin, mapapalad tayo kung tayo ay mamamatay. Na tayo ay nasa piling ng Panginoong Jesucristo. Marami ang mga namamatay ng naabutan na nakahiwalay sa Panginoon. Subalit, ang sigurado, kapag tayo ay sumakabilang buhay, na tayo ay nasa piling ng Panginoong Jesucristo, kumakapit tayo sa pananampalataya natin, hindi tayo humiwalay anuman ang problema, anuman ang pagsubok na ating dinanas. Napakapalad ng mga mamamatay sa Panginoon. Si Nanay Garita, nakita natin ang kanyang pananampalataya. Sabi nga ng isa sa mga apo niya, at yung isa niyang anak, yung mga huling araw, Monday po siya namatay. Nung Sabado na mayroong Bible study sa kanila, talagang nagsusumikap pa siyang bumangon. At nagsabing mayroong Bible study. Sabi ng isang apo, Lola, hapon pa lang, no? Maaga pa. Kasi hapon na kailang Bible study. Monday, doon siya binawian ng buhay.
Mga kapatid, kung tayo ay mamamatay sa Panginoon, napakapalad natin. At isa na po rito si Nanay Garita, na nakita natin ang kanyang kasigasigan at nakasisigurado tayo na bagamat nawala sa mundo, subalit ang kanyang pagkawala ay mayroong kabuluhan. Maraming mga tao sa mundo ang nawawala sa daigdig, pumapanaw, subalit walang saysay ang kamatayan nila. Dahil hindi namatay sila nawala sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Juan sa Revelation 14 verse 13, "From now on, blessed are the dead in Christ." Kung tayo ay mamamatay, mamatay tayo na sa piling ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit kinakailangan ganon? Tingnan po natin ang halimbawa sa Hebreo 11 verse 4. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he, being dead, still speaks. Napakapalad mga kapatid at mga kaibigan ni Abel. Sapagkat si Abel, nung siya'y nabubuhay sa mundo, batay sa lumang tipan, kahit sa lumang tipan, mababasa natin sa Book of Genesis, ang istorya nito ng paghahandog ng magkapatid, si Cain at si Abel. Pero, si Abel ay kinalugdan ng Panginoong Diyos. At kinilala ang kanyang handog. Ibig sabihin, ang kanyang, kung ating dadalhin sa ngayon, sa panahon natin, yung ating mga pagsasakripisyo, ang ating mga ginagawa na para sa Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Dalawang klase ang naghandog noong unang panahon, si Cain at si Abel. Subalit, ang piniling handog ng Panginoong Diyos, nang sumamba sila, ay ang handog mula kay Abel. At ito ay pinatotohanan ng Panginoong Diyos. God testify His gifts, yung mga handog ni Abel. At sinabi ng Panginoon Diyos, bagamat siya'y patay na, siya'y nagsasalita pa rin. Matagal na. Ilang libong taon na ang nakalipas na wala na si Abel. Patay na siya. Subalit, ang kanyang pananampalataya ay nagsasalita pa rin hanggang sa ngayon. Hanggang sa kasalukuyan. Ginagamit nating halimbawa ang kanyang pananampalataya. At ganyan ang mangyayari mga kapatid at mga kaibigan. Kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, napakaganda. Napakapalad natin. Dahil ang pananampalataya na iiwanan natin ay magsasalita para sa atin. Hindi dahil sa tayo ay tayo o ako ay Brother Michael, kundi ang mga ginawa natin, ang mga gagawin natin para sa Panginoon. Ang mga paghahandog natin, ang ating mga paglilingkod sa ating kapwa, ang ating mga ginagawa na ministeryo sa buhay, inilaan mo ba sa Panginoon? Ikaw ba ay nag-offer ng paghahandog sa Panginoon? Gaya ni Abel na naghandog na higit na mainam, mas mabuti kaysa sa kanyang kapatid na si Cain. Tayo rin mga kapatid ay maaaring gawin ang ganito. Na kung sakali tayo ay sumakabilang buhay, gayahin natin ang ginawa ni Abel. Na kahit patay na, ay nagsasalita pa rin. At ganito ang nakikita natin kay Nanay Garita. Kahit wala na siya, ang kanyang pananampalataya ay mananatili. Na magiging example, magiging halimbawa sa bawat pagbibigay natin ng mensahe. Kaya sa pamilya, sa mga anak, mga apo, mga manugang ni Nanay Garita, at sa mga kagaya ko na mga naging estudyante na dumaan sa tahanan ni Nanay Garita, dumaan sa kanyang paglilingkod, pagsisilbi sa mga kapatid
na gaya natin, sa mga kaibigan, gayahin natin ang halimbawa na gaya nito. Kaya, itong mensaheng ito ay isang tribute para kay Nanay Garita. At pwede rin gamitin sa iba na mayroon ng katatagan ng pananampalataya. Muli, ito si Brother Michael. Thank you. But a span, and so I'll do the best I can. Life's evening sun is sinking low. A few more days, and I must go, to meet the deeds, that I have done, where there will be no setting sun. To be a child of God each day, my light must shine along the way. I'll sing His praise while ages roll, and strive to help some troubled soul. Life's evening.